Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat. Ngayong ika-27 ng buwan ng Marso, Sabado po ngayon. At gaya po ng ating palaging paalala sa inyong lahat, kayo po ay huwag makalimot na magsuot ng inyong mga face mask. Isang panloob na surgical disposable mask and one KN95. Doble ho. Huwag niyo kalimutan din yung mga face shield. At pag kayo'y nasa labas na, huwag niyong kalimutan na 2 meter or 6 feet ang pagitan po natin sa ating kaharap o katabi. At syempre, don't forget to wash your hands frequently and thoroughly with soap and water for 20 seconds. And necessarily, kasama na ho din yung reminder natin na be healthy, which means we have to eat only nutritious food to strengthen our immune system. Ibig mo sabihin niya, kumain tayo ng gulay, ng prutas, minom ng maraming tubig, may ehersisyo, matulog ng at least 8 oras, at tayo po'y magpaaraw. Yun, sigurado, safe tayo. Samantala, yung pong surge o yung pagtaas, mukha namang magagawa natin ng parando kung ang ating mga kababayan ay magko-cooperate. At yan din po ang sinasabi ng Okta Research Group. Habang ang projection daw po nila ay bababayan ng mga gitna ng Abril dahil sa ginawang pagpapatupad ng bubble o yung pag-i-strict uli natin ng mga niluwagan nating mga bagay-bagay sa ating ekonomiya, pati na yung galaw ng ating mga kababayan. Nakasalalay pa rin yung pong pagbaba niya at pagkontrol sa kooperasyon ng lahat. Tinitingnan po nila na baka daw yung pagtaas ng dami ng kaso, baka umabot sa 6,000. Alam ba, 6,000 sabi na? 6,000 mahigit by next month. Pag ang reproduction rate daw naman ay nag-decrease ng 1.5 after 2 weeks. Pero yun optimistic scenario yun. Kung baga, positive look yun. Pero ang kanilang projection talaga, more optimistic daw, yung daily tally nila, mga 5,000. Pag bumaba yung pagkahawaan. At habang yun namang binanggit nila kanina na optimistic scenario, na hindi naman imposible. Pero mathematically daw, baka malabo kasi yung ating kasaysayan, karanasan sa pandemic, medyo mahirap. Anong ibig sabihin nila? Kasi nga, di ba mula nung March, subsequent months, talagang tumaas. Tapos, medyo napapatag natin. Mamaya, akit na naman. So, depende talaga sa galaw din ng mga tao. Pag tayo ay very conscious of our health, of observing the health protocols, ay hindi tayo magkakahawaan, di ba? Kasi maingat tayo pareho Pero if we become complacent, medyo confident na tayo, kasi naririnig natin nun, kumukunti na pala yung nagkakasakit. Lumuluwag na yung mga ospital natin. So, siyempre, ang dating okay na, mukhang pwede na. Tapos, niluluwagan natin yung travel, yung turista, binubuksan natin ang mga mall, yung mga restaurant. O di siyempre, ang dating sa tao, mukhang okay na. So, ayan na. Merong mas binababa na, yung face shield.
tinataas na. Meron pang mga ano yan, nag-holding hands, nagkababalikan, makikita mo lahat yan eh. O, so, ayan. Datingan na uli. Akyat na naman tayo. Yung pong sa Metro Manila, mukhang sinasabi ng Okta Research, nag-increase by 18% nung nakarang 9 na araw. Samantala daw yung daily attack rate, tumaas naman ng 25.9 per 100,000. Kung baga, 100,000 people, 25.9 ang umakyat. Kaya talagang itong lugar natin sa Metro Manila, naging high risk ang classification. At sinasabi nila ng Okta Research, yung bed occupancy natin dito sa NCR, mahigit na 60%, which is classified as moderate risk ng DOH. Yung intensive care unit occupancy natin is very near the critical level of 70%. Kaya tinitingnan po nila, project nila na siguro full capacity to by Holy Week. Pag hindi natin to napababa, yung paghawaan, talagang tatamaan tayo ng ganun kadami. At maaari daw itong umakit ng 10,000 araw-araw. Huwag naman. Sa bagay, yun ang projection. But then that depends on all of us. We have to cooperate. We have to be conscious. We have to be disciplined. Sumunod tayo. At saka isa pa, ito, mungkahi lang naman. Siguro gawin nyo, maging brother's keeper tayong lahat. Madalit sabi, when we get out for our essentials, pag meron tayong nakitang hindi nag-o-observe ng protocols, tukuyin natin yung tao, paalala natin. Huwag tayong maya, partner, o ma'am, o miss, o boy, o doy, dong, yung mask mo, itaas mo, yung shield mo, ibaba mo. Ginagawa ko yan, kahit saan ako magpunta. Sila naman sumusunod I remember, 2 days ago nakapila tayo dun sa, pumimili tayo ng pandesal. May biglang dumating na 2 babae. Nakamas, pero nakababa. Nakababa yung isa. Sabi ko, ma'am, baka gusto niyong itaas. Ay, upo. Itinaas niya. Siguro, kailangan ganun na tayo. Magbantayan na lang tayo at huwag tayong ma-offend kung pinagsasabihan tayo. Dahil para sa atin yun. Yun ang cooperation na tinatawag. I'm sure you will not be offended by it, and in fact, will welcome it as a reminder, good reminder for all of us. Samantala, ito pong Department of Transportation ni Secretary Tugad, hinihikayat po yung mga commuters na kaugnay nung sinasabi natin, maliban pa sa tutukuyin nyo sila, i-report nyo pag ayaw, alam mo, matigas sa ulo, ayaw ibalik, pinagsabihan nyo na, pinakiusapan nyo na, i-report nyo na lumalabag siya para, siguro baka gusto niya na pulis ang magsabi sa kanya, o baka gusto niyang imbitahan. Alam po ninyo, yung ating pamahalaan, precisely kaya nga nag-set ng minimum health standards dyan sa public vehicles para sa kanila ring kaligtasan yun. At doon po sa loob ng public vehicles, ang minamando po doon, magsuot ng face mask, ng shield. Bawal mag-usap doon at kumain. Bakit? Siyempre, pag nagsalita kayo, wala na kayong face mask. And then, bubugay yung mga bibig. Baka meron kayong virus, mailipat sa katabi nyo, sa kausap nyo. Bawal din ang kumain, siyempre. Ganon, the same principle. At kailangan daw, yung mga bintana, buksan nyo. Hindi yung nakasarado dahil naka-aircon. At palaging, ang trabaho naman ng mga konduktor dapat, palagi sila nagdi-disinfect. Pag wala nang laman yung kanilang sasakyan, o kaya pag bumaba, pasahero, disinfect mo na naman. At yung mga, pag nakita niyang umuubo na, namumutla,
mukhang may sakit. O, huwag nyo nang pasakayin. Sabi nyo, pasensya na. Punta ka na muna doon sa barangay health center mo. Patingin ka muna. At yung pong mga operators na hindi sumusunod, bibigyan ng show cause order yun. At baka pag sila ay patuloy na lumalabag, tatanggalan ng Certificate of Public Convenience. O mawawalan sila ng provisional authority to operate. Meanwhile, yung pong mga operators at mga personal dyan sa Department of Trade and its line agencies, sila ay otorisado na inspeksyonin, mag-check whether or not yung mga taong nakikita nilang lumalabas, sila'y authorized persons outside of residence. Ibig sabihin, sila ba ay pwede talagang lumabas? Kasi baka senior citizen yan, hindi pa pwede. O baka masyadong bata yan. O kaya naman, wala namang pupunta na trabaho yan. O kaya naman, wala namang pupuntang butika yan. O pupunta ang ospital. Kung baka balat kayo lang yon, papanggap. Tandaan ninyo, yung mga otorisadong lumabas sa bahay, yun yung mga yung essential workers. Edi yung may trabaho, pupunta ka sa pabrika mo, sa opisina mo. Ano pa? Edi yung health and emergency frontline personnel. Sino yun? Mga nurses, mga technician, mga doktor, at lahat ng mga personnel sa ospital at mga health centers. Sino pa? Yung mga government officials, yung pong mga nangangailangan ng transport dahil kailangan ka magdala ng isang pasyente sa ospital. Yung pong mga lilipad, meron kayong mga scheduled flights na hindi naman bawal sa inyo. Yung mga kailangan magbiyahe dahil meron kayong official business, papunta kayo sa inyong trabaho, o kaya pauwi kayo sa bahay ninyo. At yung mga bumabalik na mga OFWs. Yun ho ang pwede lamang na lumabas ng bahay. Balikan po natin ngayon. Medyo konting biglang nanunuyo na naman ang ating lalamunan. Samantala, sinasabi po ng DOTR, Department of Transportation, na yung pong construction ng common station sa Metro Manila, 48.5% complete na. Kaya yung po daw common station na supposed to be yung completion po nito, yung tatapusin nito by December ngayong taon, pinipicture ho rito yung 13,700 square meter concourse area na magkukonekta ho ito dun sa Light Rail Transit Line 1, Light Transit Line 2, and yung Metro Rail Transit Line 3. Pati na ho yung under construction ng Metro Rail Transit Line 7 at yung Metro Manila Subway. Alam nyo, long overdue na itong transport infrastructure na ito. Kasi kung ito ay matapos, ay talagang maluluwag ng gusto yung ating pagbabiyahe. Magiging kumbinyente sa mga commuters sa Maynila. Lalong-lalo na yung mga main road. Yun bang from Baclaran to Monumento, halimbawa. At yung kahabaan ng EDSA, pag yan nagawa na yung mga binanggit natin sa inyo,
na ibinabangin ng Department of Transportation, ay sigurado may decongestion at may kaluwagan sa pagbabiyahe tayo. To date, kumbaga presently, yung pong Common Stations Area B or Atrium is 100% kumpleto na. Habang the rest of the project is under accelerated and 24/7 construction. Ibig sabihin, wala akong tigil ang pagtatrabaho. Umaga't hating gabi, 24 hours, 7 days a week. At nalalapit na rin po yung pagkatapos nila. Halos 10 taon itong na-delay. Dahil dun sa mga problema sa right of way, yung mga lugar kung saan mo itinatayo itong mga infrastructure. At yung pong common station, located dun sa malapit sa kanto ng EDSA at North Avenue dyan sa Quezon City. At alam nyo, pag ito'y talaga na kompleto na, maniwala kayo, halos kalahating milyon ng pasahero sa araw-araw ang magbibenepisyo rito. At meron ba? Mga critics, mga oposisyon, makikinig kayo. Dahil maraming binabalita sa inyong mga accomplishments, mga under construction, finishing touches na lamang. Marami ito isa pa. Ang sabi ng San Miguel Corporation, yung kanilang pangako sa publiko na magbibigay sila ng mahabaang solusyon doon sa mahabang taon ng pagdaranas natin sa traffic dyan sa South Luzon Expressway, yung palapit sa Alabang. Mabilis na ang nito, tatrabaho. At nalalapit na rin ang completion nito. Sabi mo ni Presidente Ramon Ang ng San Miguel Corporation, yun daw pong structural completion ng northbound section ng Skyway Extension Project, yung asphalt, yung paglalagay ng asfalto, matatapos na ito at the end of this month. At sabi po niya, ito'y halos 4 na kilometro. At 3 lane ito ganong kalapad, 3 lanes. At meron itong dagdag na kakayahan na mag-absorb ng 4,500 bihikulo bawat oras. And syempre, kung ganyan karami yung may dadaan mo dyan, natural, luluwag at mabibinipisyohan yung mga motorista na dumaraan dyan sa bypass ng Alabang Viaduct. Kasi doon tayo nagsisiksikan lahat Pero pag natapos na yung sinasabi ni Mr. Ramona, doon na tayo daraan. Kaya yung galing sa SLEX or MCX, pwede nang umakyat sa ramp dyan sa Susana Heights and directly go to Makati, Skyway 3 all the way to Quezon City and North Luzon Expressway. Katunayan, dumaan na nga tayo. Meron ng, di ba yung sinasabi natin, ano ba yun? Sky 3 ba? Dumaan na tayo doon, 2 beses na yun namang isa pa, sabi ni Mr. Ramonang, yung sa NLEX naman, yung sa North, in 25 to 30 minutes, sa halip na 2 hanggang 3 oras, yun namang usual traffic checkpoints ang gagaan. Kaya nga nagpapasalamat po yung Ramon Ang sa mga stakeholders, motorista, kasama na yung Department of Public Works and Highways, ang DOTR, pati na yung lokal na gobyerno ng Muntinlupa, pati na mga pribadong company like Philinvest, yung National Grid Corporation, yung Meralco, dahil daw po sa kanilang buong-buo kooperasyon at pagsuporta sa kanilang project. Yung pong northbound section, yung going doon sa Ilocos, Cagayan, Nueva Ecija, stretches 3.99 kilometers from Susana Heights to Sucat, Parañaque. So yun ang
Haba, almost 4 na kilometro. Meanwhile, yung pong Project Southbound Section naman, ito naman, ang lawak naman ito, ang haba ay 3.8 kilometers, halos 4 na kilometro din. At ito po ay halos mahigit ng kalahating kumpleto ito. At tinatarget ang pagkatapos nito sa mga Hulyo. Madali sabi, ano ba ngayon? March, April, May, June, July. 4 na buwan na lang. Okay na tayo. Samantala, ito pong tinatawag na Real Estate Investment Trust Act. Mukhang maganda ang binabalita sa atin kasi daw yung mga reforma na initiated by the Duterte administration para maayos yung mga mali at kulang na regulatory framework sa ilalim ng itong rate, naayos na natin para magkaroon ng powerful financial mechanism upang lumawak yung access sa mga investments at ito'y magiging indispensable tool sa pagbabalik sa ating ekonomiya. Yan naman ang sinasabi ni Finance Secretary Carlos Dominguez. Ang sabi niya, when the Duterte administration resolved last year the issues that prevented rates from taking off since its law was enacted in 2009, dalawang major property developers naging matagumpay dyan sa rate offerings sa stock market. At katunayan, Secretary Dominguez, binati niya, kinongratulate niya ang Double Dragon Properties. Okay, Injap ito, Double Dragon. And its chairman, Edgar Injapcia II, for bringing another milestone to the Philippine stock market with its successful public listing of its rate today. Pati yung Ayala Lands rate, naka-raise din doon po sila ng 13.6 billion pesos. At ang Double Dragon offering naman, expected to net as much as 14 billion pesos. Sabi po ni Secretary Dominguez, yun daw pong economy ay nag-deliver ng powerful financing mechanism upang lalong mapalapad, mapalakas yung connection natin o yung access natin dun sa mga investments na papasok at maipromote natin yung greater financial inclusion para sa mga kababayan natin. At sabi po ni Secretary Dominguez, nung itong rate law ay pinasa ng 2009, walang kumpanya ang nakakita na attraction dito. Kasi nga, doon sa mga property players, parang namahalan sila sa costing. At saka kulang ang public ownership requirements. Pati na yung buwis na ibabayad, medyo hindi naging attractive. Kaya nabigo kahit na 2009 pa ito inaipasa. At ito lamang administrasyon Duterte ang talagang tumugon sa hamon sa paggawa ng mga regulatory framework para itong financial instrument na ito ay maging tama para sa ating bansa. O alam nyo ba na maraming mga kumpanya sa Europa ang nag-invest na sa atin? O, mga kritiko natin, hindi nyo alam yan. Ano? O, I'll tell you, sabi ng Finance Department, 406.5 million euro. Ibig sabihin, mga 23.43 billion pesos yan, ang hindi nag-invest. Pumasok na investment. Yung DTI, sabi ni Secretary Ramon Lopez naman, siyempre, sila may mga record yan. They know the facts and the figures with respect to investments coming from outside this country. At katunayan, ito daw
virtual investment roadshow for European businesses, Department of Trade, Secretary Ramon Lopez, ay nagsabi na yung mga top investments amounting to 406.5 million pesos. Gaya na sinabi natin sa inyo, 23.43 billion pesos po yun. Nanggaling sa Europa, ang tinanggap ng ating bansa. Ano ba sa Europa? Yan, United Kingdom. Another is Netherlands. Pangatlo na yung France. So sabi ni Secretary Mon Lopez, the nature and quality of investments from European companies and business partnerships formed with our companies have helped move the Philippines up the value chain. In particular, we've advanced with regard to innovation-based manufacturing and high-value technology-based services. Madalit sabi, sinasabi po ni Secretary Mon Lopez, yung mga investment na galing sa Europa, yun ang nag-trigger at tumulong sa ating bansa upang mapalago natin yung ating ekonomiya. Kaya sabi ng DTI chief, hinihikayat niyo yung mga iba pang kumpanya sa Europa. Tingnan niyo yung mga magagandang oportunidad dito sa ating bansa. Dahil marami kayong pwedeng tingnan. Ano-ano yon? Tingnan niyo yung sektor ng aerospace, automotive, copper, marami dito, information technology, pati business process management, and electronic sectors. These sectors are the priority industries dito sa Department of Trade and Industries. Make it happen in the Philippines campaign. At dagdag pa ni Secretary Lopez, ang ating pamahalaan ay pursuing, itinataguyod, a more investor-friendly business. Ang isang kalakaran na magiging attractive sa mga negosyanteng tagalabas. Lalong-lalo na, pasa po tayo ng corporate recovery and tax incentives para sa mga negosyante na nagbababa ng corporate income tax rate mula sa 30% hanggang 25%. Katunayan daw, sabi ni Secretary Lopez, alam niyo ba na nagne-negotiate kami ngayon sa South Korea para magkaroon ng bilateral free trade as well as preferential trade agreements with India, Chile, Pakistan, and Turkey. Babalikan po natin kayo sa mga ilang patalastas. Okay, meron na naman tayong nabalitaan kay Senador Christopher Bongo. Talagang itong si Senador, he's really all over. And we should really commend him for giving his attention to anything that requires the attention of any government. Nandun siya. Talagang hindi lang masipag, meron siyang malasakit. Ano ba itong nabasa natin? Yung kanyang grupo, yung outreach team ni Senator Christopher Bongo, nung Lunes, sumali doon sa sunod-sunod na activities na inorganisa ng DSWD dyan sa Bulacan, sa Pandi, Bulacan.
kung saan ito'y nag-assiste sa mga naninirahan doon na nagkaroon siyempre ng problema dahil sa krisis na binadanas natin ngayon. At yung activity pong yon ay ginanap para dun sa mga mahihirap nating mga kababayan dyan sa Pandi, Bulacan. At doon po sa Mamerto C. Bernardo Memorial Central School ang ginawang ganap. Habang merong halos kasabay na aktibidades, doon naman sa mga nawalan ng trabaho. Diyan ginawa sa Pandi Sports Complex, Binsuran Covered Court. At diyan sa San Roque Covered Court. At doon sa bisitang ginawa ng grupo ni Senador Bongo, nagdala po sila ng mga pagkain, food packs, mga vitamina, mga maskara, mga face shield. At nakinabang po doon, huwag yung don't sneeze at this number of beneficiaries because 3,000 may kita to, 3,172 beneficiaries. Maliban pa dyan, yun yung mga kinatawan ng mga DSWD ni Secretary Rolly Bautista. Nagbigay din sila ng cash assistance dun sa 1,600 beneficiaries. Ito naman, pinadaan nila dun sa programang assistance to individuals in crisis program. And they also provided 1,572 beneficiaries with financial grants. Doon naman sa iba pang programa nila ng pamagat naman ay Sustainable Limited Program. At maliban pa ho dyan, alam nyo ba, pati sa Kidapawan City, nakarating doon si Christopher Bongo. Kaya yung mga tindero at tindera doon sa palengke, natulungan sila. Siguro mga 465 market vendors dyan sa Kidapawan, sa North Cotabato. At ito, nung Sabado lang ho ito, nang pumunta siya roon. At nag-ayuda siya. Alam naman niya kasi na talagang marami ang dumaan sa hirap at dumaraan sa hirap because of this pandemic. At yung pong distribution activity niya, ginawa sa Kidapawan City Pilot Elementary School, Covered Court. Kaya yung mga nandun sa palengke, nagtitinda, nabigyan din sila ng mga meals, ng mga food packs din, vitamins, medical grade mask, pati face shields. At binigyan pa sila ng yung mga pipilay-pilay dyan. May cane, tungkod, pati na yung crutches, saka wheelchair. Alam po niyo, Senador Bongo, siya kasi ang chair ng Senate Committee on Health. At hinihikayat niya yung publiko na pagtiwalaan niyo ang gobyerno at suportahan niyo yung National Vaccine Roadmap. Huwag kayong makikinig doon sa mga detractors, yung mga pakontra na wala nang ginawa ko, hindi siraan ng pamahalaan at ang administrasyong Duterte. Kaya makikinig lang ko kayo sa presidente, doon sa mga doktor, mga nagtataguyod ng programang pambansa sa bakuna. Huwag mo kayong matatakot, sabi nga ni Senador Bongo. Sabi niya, ako po ang nag-i-encourage sa inyo na huwag na kayong matakot sa bakuna. Matakot kayo sa COVID-19. Ang COVID-19 po ang nakakamatay, hindi po ang bakuna. Tama ho siya doon. Hindi ba yan ang sinasabi natin sa inyo? Kahit na anong uri pa ng bakuna yan, tayo na magpabakuna. Di ba? Sapagkat yung bakuna will help us fight, pag nakapasok the severity of that disease. And it will prevent us from having to go to a hospital. Kung baga magiging mild lang. At kung medyo masilan-silan pa, hindi tayo mamamatay. Yun ang trabaho ng bakuna. At natatandaan nyo na nagbina tayo nung isang araw.
na pumunta tayo nung Sabado doon sa Cavite. Hindi po ba doon sa Kawit, Cavite, may 700 yatang mga nasunugan doon. Nawalan ng bahay, nawalan siyempre ng lahat ng gamit nila sa bahay, pati damit nila. Hindi po ba, naibida natin sa inyo, pinakita natin sa inyo, nag-video call pa si Presidente. Una sa Kawit, Cavite, doon sa mga nasunugan. Pagkatapos nang lumipat tayo sa Noveleta ni Mayor Dino Chua, nag-video call na naman siya, addressing the senior citizens. On both occasions, tuwang-tuwa siyempre yung mga tao. At si Senador Bongo nga, nagpadala naman nung Lunes. Nagpadala po siya ng kanyang mga pang-ayuda. And may mga kasama rin ng DSWD. Katunayan, si Mayor Angelo Aguinaldo nag-text ho sa atin na yung National Housing Authority daw nagpadala ng mga construction materials. Di ba, binida ho natin sa inyo na itong mga fire victims, sinabi ho sa atin at pinarating kagad natin kay Presidente na okay na sila sa pagkain, sa damit, sa bigas. Ang problema nila, wala silang construction materials. Kasi nga, nasunog eh. Ang mga natin na lang yung mga hollow blocks, yung mga wall ng hollow blocks, mga poste. Pero alam nyo, pag nasunugan po kayo, sigurado, yung mga hollow blocks na yon, yung mga walls nyo, naku, marurupok na yun, kailangan na rin palitan yun. Kaya hindi ba ang sabi, kailangan nila ng mga semento, mga hollow blocks. Ayun, yun naman o ang ngayon unti-unting dumarating. At sabi ko nga po kay Mayor Angelo, mabuti naman at yung direktiba ni Presidente ay nasunod at nagpapadala ng construction materials na nangako pa nga daw po yung National Housing Authority na kayo mag-alala. Basta kailangan nyo, padadala namin kayo. At sabi nga ni Presidente, hindi ba? Sabi mo sa kanila. Kasi nagka-problema ho sila eh. Inililipat daw sila sa naik eh. Ang problema, baka ililipatan nila, temporary lang. Mawawalan sila ng permanenteng tirahan. Habang wala pang permanente, dapat doon muna sila manatili. Kasi pribado, ang duda nga doon, baka pinasunog ng, ewan ko kung sino nagpasunog daw noon, para lang sila makalis. Sabi ni Presidente, huwag muna silang alis doon. Kailangan may permanenteng paglilipatan. At sabihin mo sa kanila, Sal, sabi niya, pagbalik ko dyan, hahanap ako ng pera para sa kanila. O yun. O kaya si Senador Bongo, habang hindi po siya nakarating nung Lunes, kasi kasama sana tayo doon. Pero bigla namang nagdeklara na tayo ng bubble eh. Medyo bawal na yung mga gathering. Baka pag nagpunta tayo doon, bigla na lang naglabasan na naman. May violation ng protocol eh. Mabash pa tayo. Kaya minabuti po ni Senador Bongo na sila ay wag nang tumuloy at mag-video call na lang. Or rather, video message. At yun naman ang ginawa. At maraming mga dinala. Si Senador Bongo doon, ng DSWD. Alam niyo si Senador Bongo, taga Batangas yan eh. Batanggenyo yan, tesoro yan eh. Kaya alam niyo po, sa tuwa ng mga gobernador ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, naglalabas po sila ng manifesto at diniklara nila na si Senador Christopher Bongo ay ginagawa naming adopted son ng Region 4A. Kung baga, ginawa na po nilang, anong tawag doon sa adopted? Ampon? Inampunan nila, ginawa na nilang anak. Dahil siya ngayon ay hindi na, dati siya special assistant to the president, ginawa na po siyang special assistant to the people. Alam niyo ba kung ilan na nakinabang doon sa Cavite? 1,844 residents or 517 families
ang binigyan ng mga meals, food packs, and cash assistance. At kung matatandaan nyo, nung kami pumunta nung Sabado, kasi ito, Lunes ito ang nagpadala naman doon, papakita ko sa inyo, pinadala ko doon sa ating Asik Chris yung picture ng mga mineral water. Papalabas natin dyan. Yung mga picture ni Michael Tan na pinadala sa atin. Nagpadala ko ng mineral water, truck, isang truck yata. Nandiyan, pinadala ko sa iyo, ipalabas natin dyan sa ano. Kasi, ito pong si Michael Tan, ginising ho natin Ginising natin nung Biyernes ng gabi. Natutulog Sabi ko, padala ka, baka gusto mo magpadala ng mineral water, di ba sa inyo yung Absolute? Sige, sabi niya, padala ka agad ako. Kaya, nung Sabado ho, bago pa dumating yung grupo ng Senador Bongo, nauna tayong pumunta roon. Kasama na yung mga ibang mga local officials. Kaya sila Mayor Dino Chua ng Noveleta. Yan, si Kapitan Chris Reyes ng Silang Cavite. Pati na yung arkitekto nilang masipag na si KD Velasco. Yun, sinamahan po tayo doon. At sinalubong tayo ng mga tao ni Mayor Angelo Aguinaldo. Hindi siya nakasalubong sa atin kasi napuyat yung mama dahil doon sa sunog. O madalit sabi, dala-dala po natin yung mga ayuda naman na pinakiusap natin kay Mr. William Gatchalian, kay Dr. Andrew Tan, kay Mr. Orly Francisco, kay Mayor Cesar Kiambao ng Dayangdang, Pangasinan. At ito na nga yung kay Michael Tan. At nakita natin, nasaan na ba yung... Yun! Kita niyo yun? Yun o ang pinadala ni Michael Tan ng Philippine Airlines at ng company ni Lucio Tan. Ang dami nun. Ilan ba yun? Patingin nga. Aba, sobra-sobra yata yan. Ang dami yun. Tingnan niyo yun. No? Yan kahon-kahon ng Absolute mineral water. Oy, salamat, Mr. Michael Tan. Talagang maaasahan ka. O, pag kayo nangangailangan, o ngayon, balita ko, may bagong sunog na naman. Saan ba yun? Sa Baclaran ba yun? Basta nabasa natin May sunog na naman sa Metro Manila. Talaga naman. Pag mainit talaga, ang sunog parang parang nagsindi ka dyan sa mga talahib na tuyo. Naku, pag naumpisa niya, buong gubat, masusunog. Anyway, ano pa bang pwede nating pag-usapan? Pag-usapan naman ho natin yung mga komentaryo. Alam nyo, itong mga kolumnista. May kanya-kanya rin silang analysis, mga sinusuri nila yung mga sekretary, si presidente, yung mga oposisyon. Pero kadalasan, itong mga kolumnista ito, kumakampi ito doon sa mga kritiko Kritiko din sila kasi. Merong sinasabi, itong si Cito Beltran, na sabi raw ni Senador Ping Lacson, itong dalawang sekretary daw, si Charlie Galvez at si Harry Roque, ito raw ay lumabag ng health protocols at restrictions at dapat silang imbestigahan at parusahan. Teka muna, hindi ko yata alam yung kay Secretary Carlito Galvez. Ano bang binayolate niyang health protocols? Parang hindi natin ito nababalitaan. Yung kay Secretary Roque naman, ano bang nilabag niya? Yung nilabag niya, dahil daw pumunta sa isang gathering, marami raw na hindi naka-face mask, kung ano-ano pa. Basta mayroong mga paglabag doon, bakit daw hindi niya napigilan yon? Siya daw ang pinakamataas na opisyal doon. Meron pa, yung nagpunta raw siya sa nagpaglaro sa Dolphin. Sabi, yun ang pinupunto ni Ping Lacson. Kasi daw, baka naman daw itong ginagawa ng mga ito, hindi official business. Kung baga,
Iba ang kanilang layunin. Ano naman ibig mo sabihin? Senador Ping, ang ibig mo sabihin, mamumuliti ka. Ako, nabahin na ho tayo. Excuse me, kasi wala ho yung ating purifier na. Lumipat ho tayo ng opisina, kaya wala tayong purifier dito. Mukhang kinatamaan na naman tayo ng virus, ng bakterya. Anyway, napapabahin tuloy ako si Senador Ping eh. Kung baga, parang sinasabi nitong si Senador Ping, baka naman yung mga paglabas-labas mo, kunyari lang opisyal. Effectively, baka nangangampanya ka na dahil napabalitang gusto mong tumakbong senador. Parang yan ang ibig mo sabihin, di ba, Senador Ping? O, teka muna. Hindi naman sa... ikaw din eh. Ikaw re-electionista ka eh. O ano ba tawag mo niya sa ginagawa mo? Pinupuna mo lahat na tao. Pinupuna mo ko. Kung baga, namumuliti ka na rin. Siyempre, pag ikaw ay nagbigay ng mga false narratives o kaya naman mga maling akusasyon, natural, obligado ang inyong lingkod at yung iba, nasagutin ka. At itama, iwasto ang mali. Madalit sabi, ang duda ko sa'yo, you're purposely doing that para unang-una, pag nilabas mo yan, lalabas ka sa dyaryo, sa TV, news. News yun eh, balita yun, lalo na pagbanat sa gobyerno. O siyempre, sasagutin ka naman namin. O siyempre, lalabas sa news. Siyempre, kasama ka na naman sa news. Sasagutin mo na naman ako. O di siyempre, balita na naman yan. Ako naman, sasagutin kita uli. Balita na naman, di palagi kang kasama, pangalan mo na niya. O kaya huwag mong aakusahan yan sila Secretary Roque na namumuliti ka. Kasi ikaw nga ang nangungunang namumuliti ka. Ikaw talaga, oh. Huwag kang ganyan. Anyway, ano pa ba? Ano pa bang mga opinion itong mga kolumnista? Naku, ito pa, isa rin to si Joel eh. Ito si Joel Butuyan, kapatid yata ito ng brand kong magaling na taga-Harvard. Sinasabi niya, ito raw, Go Duterte, pinalalabas, ipinangangalandakan, at pinapayagpag na ito raw ang winning combination na tandem sa 2022 elections. At katunayan daw, itong si Presidente Duterte mismo ang nagdeklara na si Senador Bongo ay gustong tumakbong presidente. At ito naman daw si Senador Go, sabi naman, tatakbo lang ako pag si Presidente Duterte ang aking vice-presidente. Meanwhile daw, sabi nitong si Joel, there is a proliferation of Go Duterte online posts and tarpaulins in many places. And if they're indeed the administration bets and they win, pag ito nga daw totoo at nanalo sila, hindi raw totoo na magiging go presidency ito, magiging puppet lang daw ito ni Presidente Duterte. Kaya ito daw magiging second term actually ni Presidente Duterte. Kasi nakakita na raw siya ng pamamaraan upang ma-circumvent niya yung prohibition for him to run again. Kaya siya daw magpapatakbo ng ating bansa. Gagawin lang doon niya si Senador Bongo na dami. Kaya pareho na lang daw ang mangyayari sa atin. The same fate we face in 2022. Ganon din ang setup ng gobyerno. Meron pa rin constitutional monarchy. We will have a head of state who is merely ceremonial leader with real power wielded by someone else. In our case, the Vice President. Teka muna. Ayusin nga natin yung mga analysis mo, Joel. Unang-una, ano sabi mo? Pag nanalo yung dalawa, Go Duterte, babalik tayo sa dati. Pareho rin ang ating structure. O hindi nga ba, kaya nga pinapatakbo natin, hinihikayat natin yung, kung hindi si Inday Sara, si Senador Go, si Presidente, na maging Vice Presidente. Kasi nga, continuity. Anong gusto mo? Babaguhin natin.
mawawala yung digmaan sa korupsyon, digmaan sa terorismo, digmaan sa droga, digmaan sa rebellion, digmaan sa mga kriminal. Yan ba ang gusto mo? Babaguhin natin? Kaya nga gusto natin yung grupo uli ni Presidente Duterte para ipagpatuloy ang mga programa na niyakap, tinanggap, at pinapapurihan ng sambayan ng Pilipino. O, bakit? Di ba? At saka hindi to, alam mo yung sinasabi, ikaw naman. Alam mo, ang isang tao, huwag mong meminosin si Senador Christopher Bongo na gagawin mo lang dami kung naging presidente. Eh hindi ba kayo rin ang nagmemenos dyan nung ito'y aid lang ni presidente. At nung nagsimula nga na sumisikat na siya, at nung sabing tatakbong senador aba, hindi ba? You sneeze at his running. And isa ka dun sa hindi hanga dito kay Bongo. Oh, pero hindi ba? Sinampal kayong lahat sa pamamagitan ng kanyang ginagawa sa Senado. Hanggang ngayon, sumasama pa sa amin sa executive para palagi niyang nalalaman at naitutulong sa kanyang mga pagpupursigi sa Senado. Hindi lamang yan. Araw-araw, tumutulong sa sambayan natin. Lahat na uri ng pagtulong binibigay niya. Hindi ba sabi ko sa inyo, kung ano ang naging ugali ni Presidente, kung anong tapang niya, anong karanasan niya, anong galing ni Presidente, naililipat yan sa isang kasama mo. Meron mo 20, ilang taon na sila magkasama. 23 as aide dun sa mayor ng Davao. 4 na taon bilang Presidente. That makes it 27. Ngayon, going another year. So, 28 years. Alam nyo, itong si Senador Christopher Bongo, college graduate ito. Hindi ito yung ordinaryong clerk. Yung taong bayan, akala nyo ba, bobotohan yan kung hindi sila hanga? Kaya huwag niyong mamaniin yan. Si Presidente, pag naging Vice Presidente, ang magiging papel niya, kung bigyan man siya ng papel ng Presidente, either si Mayor Sara o si Presidente Go, kung siya man na maging Presidente, yung papel niya, natural, yung makakatulong sa kanyang panguluhan. At, yan naman kung tatanggapin, kasi si Presidente, di ba, hindi siya nakikialam, basta mga ganyan, pinapabayaan niya lang. Unless you ask for yourself. At siya, ang magiging papel niya, initially, kung hindi siya bibigyan ng portfolio bilang department head, consultant. Kumbaga, i-guide niya. O, yun ang magiging papel. Kaya whether it's Mayor Sara or President na pati tayo naghahawa na tayo kay Presidente, kay Senador Bongo, tandaan nyo, they are their own men and women. Sara is her own woman and Senador Bongo is his own man. Hindi yan dami ng kahit sino. Nakita nyo si Mayor Sara? Nung binigyan siya ng project na pinapa-aproba ng kaibigan ni Presidente, sabi niya, balik mo kay Papa yan, siya na lang mag-senador, siya na lang mag-mayor. Kita nyo, nang uuwi sana para bisitahin yung anak niya kay First Lady Hanilet at birthday. Hindi siya pinalanding. Hindi ka makalanding dito, Papa. May lockdown ako dito. Bumalik ka na sa bahay mo. Yun ang Mayor Sara. How can you say na magiging dami yan? O kaya si Senator Christopher Bongo. Ang problema sa inyo, ano sabihin nyo? Ito ang katotohanan. Takot kayong lahat dyan sa oposisyon at mga kritiko. Kasi pag nanalo yung mga yan ay nagpapatunay na lahat ng mga akusasyon nyo, mga pagpunan nyo, pagpula nyo kay Presidente Duterte at sa kanyang mga kasama, hindi totoo. Natatakot kayo
na hindi na kayo uli makakaupo ng matagal na panahon. Kasi ito ang panahon ng mga kagaya ni Presidente Duterte. Matapang, may malasakit, may karanasan, may political will, at hindi teka-teka ang estilo ng governance. At talagang walang sinisino at hindi po nagmamagaling. Wala ring self-entitlement. Yun. Opposite kasi kayo ni Presidente Duterte at nung kanyang mga gustong maging tagapagpatuloy ng iniwanan niyang tungkulin o mga binhi na kanyang tinanim na ngayon ay tumutubo na kailangan palaguin pa nung kanyang pinagkakatiwalaan. At nakita niya naman sa kanyang karanasan sa kanila na talagang pwede. O hindi po ba? Ano pa? Ano pa bang kolumnistang nag-iingay dyan? O, ito, punta naman natin itong junior brad natin, si Tony Carpio. Sabi niya, yung pag-anoint daw ni Presidente Duterte kay Mayor Sara Duterte as his successor is the height of political dynasty. Kaya daw, nagtayo sila ng isang bayan. Yun daw ay bahagi ng kanilang layunin sa pagbubuo nito upang yung tandem na yan ay hindi magkaroon ng kaganapan. Kailangan daw ay maghanap ng iba. Ito naman, Tony Boy, my junior brad Tony. Let us educate you again. Alam nyo, yan ang problema kasi sa atin. Nasanay tayo kasi doon sa mga political dynasty na yung anak takes over from where the parents left off at yung kapatid, madalit sabi, may political dynasty, sila-sila na lang. Ang kaibahan po'y ganito, yung mga yon, the only qualification they have for succeeding their parents or their brothers yung kanilang relasyon. Kung baga, nakita ng tao, kaya nga nag-react ang tao kasi maraming ganyan, na hindi naman serbisyo, pagpapayaman, pagpapalawak ng kanilang political kingship o leadership doon sa mga lugar nila. Madalit sabi, pang sarili. Ito naman nung Duterte, nakita naman natin ang kakaibahan. Because on their own, may mga sarili-sarili silang mga, hindi lang karanasan, mga accomplishments. Ano bang masama yun kung itong anak maging kasunod na presidente? Nakakalimutan nyo, Tony, baka nakalimutan mo na. O hindi ba, si Diosdado Macapagal, nagkaroon ng Gloria Macapagal Arroyo ng presidente. Anak din yon. Pero nakita naman natin yung kanyang trabaho bilang presidente, magaling. Baka naman ang nasa isip mo kasi si Cory Aquino, na hindi naman magaling na presidente, o magagalit kayo sa akin, pero yun naman ang katotohanan, nagmana naman yung hindi rin magaling na presidente ng anak. O baka naman yun ang tinutukoy mo. Pero ito hindi Si Sara magaling na anak, magaling na public official. Kaya mali yung sinasabi mong political dynasty. Dynasty in the sense na may relasyon. Pero mali in terms na kaya nagagalit ang tao sa mga dating dynastiya, kasi nga, puro pang sarili. Ito naman hindi. Nakikita nila natin ang serbisyo publiko nitong mag-ama. Pero inabot na naman tayo ng oras. So, we will again remind you to please wear your double mask. Surgical disposable mask plus your KN95 mask plus your face shield. And when you're out, be sure you observe the 2-meter or 6-feet distance. At huwag po kayong makakalimot na wash your hands thoroughly and efficiently with soap and water. And please, 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 sundin po natin yung mga doktor natin, yung mga magulang natin, yung mga anak natin. Sasabihin sa atin,
Kumain kayo ng gulay ha, kumain kayo ng prutas ha, minom kayo ng maraming tubig ha, matulog kayo ng maaga, at least 8 hours a day ha, mag-ehersisyo kayo. O di ba yan naman palagi ako, natatanda ko. Paggising sa umaga, kinakalampag na kami ng nanay ko, yun naman sasabihin palagi, araw-araw, naku, na ano na yata tayo na, nabingi na tayo palagi sa paalalang, yun ang kakainin. Kaya ako naman, ayun, na-brainwash tayo. Kaya hanggang ngayon, yun ang kinakain natin at ginagawa natin. Kaya kita nyo naman, hindi ba? Hanggang ngayon, malusog pa tayo. So ito po ang inyong lingkod, Salvador Panelo, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabi sa inyo na pag kayo'y natulog at nagising sa umaga, huwag po kayo makalimot na tayo magpasalamat sa dakilang lumikha para sa buhay na binigay sa atin, sa dinudugtong sa atin araw-araw, sa kinakain po natin at sa mga binibigay sa ating mga kayamanan na nag-i-enjoy naman tayo. At pati na yung pag-guide sa atin. Ako, salamat po, Diyos ko, sapagkat kami inaakay mo sa tamang daan. Hanggang sa muli. Bukas kasi Sabado ngayon, Linggo. Alauna tayo hanggang alas 2. So, pwede tayong PTV4 sa Facebook. Let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo and I love you all.